Yon, amen. Isa pang malakas sa palakpakan sa Panginoon. So parang ayoko na ring mag-preach. Parang gusto ko mag-reflection na lang. Grabe no, ang generous na mga natin dito. Mga leader natin. Palakpakan naman natin yung mga nag-sponsor. Totoo ba yon yung sponsor na 100? Hindi babalik? Oh, totoo nga, totoo. So anyway, siguro baka next week ulit, attend kayo, baka meron ulit 100 yung mga magre-reflection. Sino pa attend next week? Oh, alam ko, attend kayo. Di ba? Ayan, okay. Sound. Anyway, so alam ko na ano po tayo lahat, tawag dito, na refresh po tayo sa ating mga topic. So bago po tayo mag-start, tayo muna yung manalangin. Lord, marami pong salamat sa hapon na ito. Lord, we are so much thankful, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, na kami mag-gather and to hear your word. Lord, dalangin po namin na samahan kami ng banal na Espiritu sa aming mga pag-aaralan. And Lord, please, convict us, Panginoon. I-convict mo kami, Panginoon, sa aming mga maririnig, Panginoon. And yung Holy Spirit, Panginoon, ang malayang kumilos sa aming mga kalagitnaan. And Lord, ikaw lang ang maitaas, Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So last week, yung first week pala, ito yung topic ni Pastor Andrew, who is the Holy Spirit. The Holy Spirit is a divine person of triune God that must be known and worshipped. Natutunan natin na walang superior sa kanilang tatlo. So, ang Diyos natin, iisa lang. At wala sa kanilang superior. Pantay-pantay silang tatlo. And sa second week natin, ito yung topic ni Ate C, the Holy Spirit and our salvation. The Holy Spirit is the life giver to every believer. Ito yung nagbibigay sa atin ng totoong buhay. At yung Holy Spirit din yung nagkakos ng ating pagiging born again. At sa third week natin, kay Pastor Joseph, the Holy Spirit help us to overcome the desires of our flesh and lead us to desire more of holiness. So si Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng desire para tayo, tawag dito, magkaroon tayo ng longing kung paano tayo magiging holy. So nakilala natin kung sino si Holy Spirit, nalaman natin kung ano ang role niya sa ating salvation and sanctification as a believer. Sabihin natin, salvation and sanctification. So, nalaman natin na yung role ni Holy Spirit, siya yung nagliligtas, siya yung nagsasanctify sa mga believer. Hindi lang importante ang Holy Spirit sa ating salvation and sanctification, importante din siya sa ating tinatawag na ministry. Alam ko, sa mga kabataan dito, marami dito na involved sa ministry. Amen? Kaya importante din na malaman natin na kailangang ma-involve ni Holy Spirit sa ating ginagawang paglilingkod. Kaya in this afternoon, mas kikilalanin pa natin si Holy Spirit kung ano din ang kanyang mahalagang role sa ating ministry. Amen? Kasi ang ministry hindi lang to patungkol sa sarili mong kakayanan. Ang ministry hindi lang to patungkol sa kalakasan mo, sa talent mo, sa galing mo, sa availability mo. Involve si Holy Spirit sa ating ginagawang ministry. Importante na malaman natin na nagagawa natin ang ating ministry hindi sa ating sariling kalakasan lang. In doing your ministry, you need the Holy Spirit. Amen? And the Holy Spirit is very vital. Pag sinabing vital, ito importante at hindi dapat maalis. The Holy Spirit is vital in our ministry. Kaya kung tayo naglilingkod tayo, kailangan we are led by the Holy Spirit. Ngayong hapon, ang pag-aaralan natin, what is the role of the Holy Spirit in our ministry? Basahin nga natin yung ating tema ngayong hapon. 1, 2, 3, fire! Excuse me. 1, 2, 3, fire! What is the role of the Holy Spirit in our ministry? Man. So, nag-choke, no? Choke. Sabihin natin, choke. Nag-choke bigla eh. So, ano nga ba yung role ng Holy Spirit sa ating ministry? So bago natin alamin yung role na yan, alam mo ba, nung na-born again tayo,
nag-indwell sa atin ang Holy Spirit. Sabihin natin, indwell. So, nandiyan ba yan, Ate Mitch, yung indwell? So, pag sinabi ditong indwelling o indwell, ito yung pananahan ng banal na espiritu. Pag sinabing nananahan sa'yo, nagstay, nanatili. Nung na-born again tayo, alam ko naman, tayo lahat dito, born again na eh. Amen? Nung na-born again tayo, nag-indwell sa atin ang Holy Spirit. The indwelling of the Holy Spirit is the action by which God takes up permanent resident in the body of a believer in Jesus Christ. So in short, nung tayo, na-born again tayo, tinanggap natin ang Panginoong Hesus. Nanahan sa atin yung banal na espiritu at permanent yun. Hindi ka lang basta dinalaw ng banal na espiritu, nanahan sa iyo ang banal na espiritu. So pag sinabing indwelling, ito yung pananahan ng banal na espiritu. At ano naman yung infilling? Also known as the baptism of the Holy Spirit. Sabihin natin, infilling. So nandyan ba? Basahin nga natin. 1, 2, 3, fire. Ulit. 1, infilling, also known. 1, 2, 3. Ulit. Basahin niyo muna yung infilling, then also. 1, 2, 3, fire. Yan, very good mga bata. Sabay-sabay. So pag sinabing infilling of the Holy Spirit, ito yung tinatawag na empowerment. Or yung tinatawag dito na baptism of the Holy Spirit. Sino nakakaalam dito sa Book of Acts? Nung sila napuspos ng banal na espiritu, ang tawag doon, yung baptism of the Holy Spirit. And also known as empowerment. Nai-empower yung mga believer. At alam nyo ba, etong infilling na to ay para lang ito sa mga tinatawag na believers. Hindi po pwede na ang tao na hindi Kristiyano ay ma-empower ng banal na espiritu. The indwelling of the Holy Spirit which happened at salvation. So ito na, yung indwelling, nangyayari to nung ikaw ay naligtas. Masusundan ba natin yung pinagkaiba ng indwelling at tawag dito, infilling? So yung indwelling, nung ikaw tinanggap mo si Jesus Christ, nanahan sa'yo yung banal na espiritu. Amen? Nangyayari to sa salvation. And yung infilling naman of the Holy Spirit, which is the baptism of the Holy Spirit, is for service. So yung tinatawag na infilling, nagagamit ito para ikaw makapaglingkod ka sa Diyos. Nai-empower ka ng banal na espiritu. Masundan ba natin yung pinagkaiba ng indwelling at infilling? Ano nga ulit yung indwelling? Ayun, nananahan yung banal na espiritu. Yung infilling naman, empowerment ito. Ibig sabihin, nai-enable ang isang believers kapag ka na-empower ng banal na espiritu. In short, nagagamit sa ministry ang mga Kristiyano na i-empower ng Holy Spirit. Ngayon, ang tanong, may nangyayari na ba sa iyo ngayon? Nangyayari na ba yung infilling of the Holy Spirit sa iyong buhay o hindi pa? Kasi po pwede na ang isang Kristiyano na nag-indwell sa kanya ang Holy Spirit, pero hindi pa talaga nag-infill. Hindi pa talaga siya na-empower. Mamaya, mas mauunawaan pa natin yung infilling or empowerment of the Holy Spirit. Alam niyo ba, sa Old Testament, wala pa talaga doon na tinatawag na indwelling, yung permanent habitation of the Holy Spirit. So sa Old Testament, meron tinatawag na infilling. Nai-empower doon. Yung mga Bible character, nagagamit sila at nagagawa nila yung ipinapagawa ng Panginoon. Pero wala pang tinatawag na indwelling. At alam niyo ba, yung indwelling, nangyari ito after the resurrection of Christ. Nangyari yung indwelling, yung permanent habitation sa ating mga believers after na mag-resurrect ng Panginoong Hesus.
Kaya sa Old Testament, wala pa talagang indwelling, wala pang permanent habitation. Amen? Nasusundan natin? Iba parang, ano pa yung sinasabi niya ni Kuya Allen? So, indwelling, permanent habitation. Yung infilling na yan, yan yung empowerment sa mga believers. Ngayon, tingnan natin ang ating text. Sa John chapter 14, verse 16. Sa John chapter 14, verse 16 hanggang 18. John 14, chapter 16, verse 16. Sabi dito, I will ask the Father, and He will give you another helper, that He may be with you forever. That is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not see Him or know Him. But you know Him because He abides with you, and He will be with you. He will be in you. Verse 18, last verse, I will not leave you as an orphans, I will come to you. So, nagsasalita dyan ay ang Panginoong Hesus sa kanyang mga disciples. So, etong text natin na pag-aaralan, ito yung matapos sabihin ng Panginoong Hesus ang kanyang gagawing pagbabalik sa Diyos Ama. Alam niyo ba yung senaryo na ito na ang Panginoong Hesus namamaalam na sa kanila? Sinasabi niya na yung magiging crucifixion niya, sinasabi niya na yung mga dadanasin niya, sinasabi niya na kung ano at saan na siya pupunta. Sabi sa John chapter 13 verse 33. Yan, sundan nyo na lang ha. Sa John chapter 13 verse 33, babasahin ko sa Tagalog para mas maunawaan natin. Ang sabi dito, mga anak, sandali na lang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, pero gaya ng sinabi ko sa mga pinuno ng mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Sabi ng Panginoong Hesus, kakaunting sandali na lang. Hindi nyo na ako makakasama physically. Hahanapin niyo ako pero gaya ng mga sinabi ko sa mga Hudyo, hindi pa kayo makakapunta doon sa ngayon. Hindi pa kayo makakasama. Solo flight ko lang. Sabi sa John chapter 13 verse 36 naman, jump tayo ng 3 verse. Ang sabi doon, nagtanong si Simon Pedro kay Jesus, Panginoon, saan po kayo pupunta? Lord, where are you going? Bakit hindi kami pwedeng sumama at bakit hindi kami makakasama? Panginoon, saan po kayo pupunta? Sumagot si Jesus, sa ngayon ay hindi ka makakasama sa pupuntahan ko. Saan ba siya pupunta? Sa Diyos Ama. Babalik na siya. Pero susunod ka rin doon balang araw. Yung sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya, sa ngayon, hindi ka pa makakasama sa akin. Ako lang muna. Pero darating ang araw, makakasama ka na sa aking pupuntahan. Nalungkot sila dahil nagpapaalam na sa kanila ang Panginoong Hesus. Dahil hindi na nila makakasama ang Panginoon physically. Ganun naman talaga hindi ba kapag may mga nagpapaalam. Lalo na at meron ng attachment sa puso mo. Malulungkot ka na lang talaga kapag nagpapaalam na. Amen? Sabihin nga natin, kahit sino naman Kahit sino naman malulungkot kapag nagpaalam na yung taong malapit sa'yo. Daming nakarelate, papangiti-ngiti na lang. Diyan kayo magaling. Back to our text. Jesus, paano na kami? Hindi namin kaya yung mga ginagawa mo. Parang ganun yung nararamdaman nila. Hindi namin kaya magpagaling ng may ketong, Jesus. Hindi din namin kayang magpalakad ng mga pilay. Si Kuya Errol, nakakalakad pero hindi naman pilay, may sugat lang. Amen? Hindi namin kaya magpagaling ng bulag, Jesus. Paano na kami kapag wala ka? Probably ganun yung nararamdaman nila Kasi itong mga disciples ni Jesus, nung nag-ministry si Jesus, ano lang sila tingin-tingin lang, observe lang. Alam niyo yung mga trainees, naalala ko dyan sa tech, observe lang muna. Nod lang, tingin-tingin lang. Diba? Ganun sa ganun sa ministry, ganun sa mga trabaho. Minsan papakita muna sa'yo kung ano yung mga ginagawa.
Observe ka lang muna kung ano yung mga nangyayari. Nung nagmi-ministry pa ang Panginoong Hesus, ganun yung ginagawa nila, pa-observe lang sila. Ini-enjoy lang nila yung mga nakikita nila na ginagawa ng Panginoong Hesus. Kaya dito, nung nagpapaalam na si Jesus sa kanila, Lord, paano na kami? Paano namin magagawa yung mga ginagawa mo? Paano na kami kapag wala ka? Akala nila, matitigil na ang sinimulang ministry ng Panginoong Hesus dahil hindi na nila makakasama si Jesus physically. Akala nila doon na nagtatapos yung nasimulan. Pero doon sila nagkakamali. Dahil akala lang nila yon. Ang hindi nila alam, sila yung magpapatuloy ng nasimulan na ministry ng Panginoong Hesus. Tingnan natin sa John chapter 14 verse 12. And I hope nasusundan nyo. Ang sabi dito sa Tagalog, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sumasampalataya sa akin ay makakagawa rin ng mga ginagawa ko. At higit pa rito ang magagawa niya dahil pupunta na ako sa Ama. Ako, nagpapaalam na talaga ang Panginoong Hesus, pupunta na ako sa Ama . Pero ang sino mang sumasampalataya sa akin, sabi ng Panginoon, magagawa niya rin yung mga ginagawa ng Panginoon. You see, as long as you have faith in Christ, magagawa mo din yung mga nagagawa ng Panginoon. Amen? Hindi sa sarili mong kakayanan, hindi sa sarili mong karunungan, at hindi rin sa sarili mong mga experiences sa ministry. Kundi sa pamamagitan pa din ng Panginoong Hesus kung bakit mo nagagawa yung mga pinapagawa ng Diyos. Yung mga nasimulan ng Diyos, may pagpapatuloy mo pa. Yung akala nila na ending na ang ministry ng Panginoong Hesus, meron pa palang plot twist. At iyon ay ipagpapatuloy pa pala nila. Akala nila kasi watcher lang ang role nila sa ministry ng Panginoong Hesus. Nood-nood lang, observe lang. Behind that, meron pang role pala sila na dapat nilang gampanan. At para magampanan nila ang role na ipinagkatiwala ng Panginoong Hesus, may kailangan din munang gampanan ang banal na espiritu sa kanilang buhay. Naunawaan natin? Bago nila magampanan yung ipapagawa sa kanila ng Panginoong Hesus, kailangan munang may gampanan ang banal na espiritu sa kanilang buhay. In order for us to do our ministry well, we should be led by the Holy Spirit. Sabihin natin, led by the Holy Spirit. Para magampanan mo ng maayos yung ipinapagawa ng Panginoon sa'yo, kailangan muna ikaw ay led ng Holy Spirit. Kasi Holy Spirit ang tutulong para magampanan natin ng maayos ang ating mga ministry. Without the help of the Holy Spirit, we will not become effective in our ministry and service to God. Hindi ka magiging effective kapag wala yung pagsama ng banal na Espiritu. Bakit? Laging magiging pilit yung ginagawa mo. Pilit yung pag-i-evangelize mo. Pilit yung pagsayaw mo. Pilit yung pagtugtog mo. Pilit yung pangangaral mo kapag wala yung pagsama ng banal na Espiritu. Hindi ka magiging effective kapag wala yung pagsama ng banal na Espiritu. That's why we need to lean on the power of the Holy Spirit. Kailangan umasa ka sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, not on your might, but by the power of the Holy Spirit alone. Hindi lang sa sarili mong lakas ka dapat manangan. Amen? Dapat nananangan ang mga believer sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi sapat na meron kang sariling lakas, kakayanan. Amen? Hindi sapat yan. Kailangan meron tayong pagdepende sa banal na Espiritu. Dahil hindi natin magagawa yung ipinapagawa sa atin ng Diyos kung hindi tayo dumidepende sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi mo kayang gawin yung mga ipapagawa ng Panginoon. Kung wala ang banal na Espiritu, hindi mo kayang mangaral. Hindi mo rin kayang umawit sa Panginoon. Pag wala yung banal na Espiritu. That's why He asked the Father to give them another helper.
Ang Panginoong Hesus humingi ng another helper. Alam mo yung helper, para mas mapagaan yung ipinapagawa. Para mas mapabilis matapos. Another helper na tutulong kung paano magiging witness ni Kristo. Yun yung hinihingi ng Panginoong Hesus sa Diyos Ama. Na magiging katulong nila para makapag-witness sila. Pag sinabing witness, na ite-testify mo, nasasabi mo kung sino pa talaga ang Panginoong Hesus. Kaya yan yung katangian at yan din yung role ng Holy Spirit eh. Ang Holy Spirit ang ating helper. Holy Spirit din yung ating comforter. The truth is, without the Holy Spirit and without the help of the Holy Spirit, you will not testify all the things about Christ. Kapag wala yung pagtulong at pagsama ng banal na Espiritu, hindi ka magte-testify kung sino si Jesus. Yung pagiging Kristiyano mo ang mangyayari, tago. Lihim, sikreto. Hindi mo man lang masabi kung sino ang Panginoong Hesus. Kaya sa school, tameme ka kapag kausapang Bible na. Hindi mo ma-testify. Hindi mo masabi yung pananampalataya mo sa iba. Hindi mo naman talaga ipapangalandakan kung sino ba ang Panginoong Hesus kung hindi ka tutulungan ng banal na Espiritu. Naunawaan natin? Hindi mo ite-testify eh. Hindi ka mag-witness. Hindi mo ipangangalandakan sa buong mundo kung sino ba ang Panginoong Hesus kung wala yung patnubay ng banal na Espiritu. That's our number one point. The Holy Spirit helps us to become witnesses for Christ. Amen? Basahin nga natin. 1, 2, 3, fire. Ano tayong gagampanan ng Holy Spirit sa atin? Tutulungan tayo para tayo ay maging witnesses. Maging witness ng Panginoong Hesus. Pag sinabing mag-witness, sasabihin mo yung totoo. Hindi ka gagawa ng kasinungalingan. Sabi sa Acts chapter 1, verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses, both in Jerusalem, and all Judea and Samaria, and even to the remotest part of the earth." Ang sabi dito ng Panginoon, na kapag ka tinanggap nyo na yung banal na Espiritu, magiging witness kayo. Sa ayaw mo man o hindi, ini-expect ng Panginoong Hesus sa bawat believer na makakatanggap ng banal na Espiritu na sila ay magwi-witness. Magte-testify sila kung sino ba ang Panginoong Hesus. Automatically, God expects them to become witnesses for Christ when they receive the Holy Spirit. Automatically, ine-expect sa iyo yun ng Panginoon. Kaya yung pagiging born again, hindi dapat ito lihim. Hindi dapat ito patago. Amen? Kasi automatically, ine-expect ng Panginoong Hesus na ikaw magwi-witness ka rin kung sino si Jesus. Makikita natin in Acts chapter 2, nung napuspos sila ng banal na Espiritu, nakapag-speak in tongues sila. May mga tao doon na galing pa sa iba't ibang parte ng mundo at nagulat sa kanilang mga naririnig. Dahil itong mga mananampalatayang ito na nag-gather sa upper room ay nakakapagsalita sila ng sarili nilang lingwahe, yung mga dayo. Sabi naman ng iba, sa mga tao na nagtataka, uy, bakit nakakapagsalita sila ng mga lingwahe natin? Hindi ba mga tagaan sila? Mga taga-Jerusalem sila? Bakit nakakapagsalita sila ng mga salita natin? Sabi ng ibang tao na nagtataka, takang-taka talaga sila. At sabi sa verse 13 ng chapter 2, sa Acts chapter 2 verse 13, basahin nga natin, nandiyan ba? "But others were mocking and saying they are full of sweet wine." Sabi ng iba, mga lasing lang yan. Tinuya sila.
Sinabi, mga lasing lang ang mga yan. Huwag kayong maniwala kasi mga lasing lang yung mga yan. Yung mga nagtitipon-tipon dyan, mga ano yan eh. Mga maoy. Ay, yung maoy. Mga maoy na yan eh. Yung parang nagwawala na, hindi mo na makontrol. Huwag kayong maniwala dyan eh. Mga lasing yan. Nung marinig ito ni Pedro, tumayo siya at nangaral, sinabi niya, hindi kami mga lasing. Eto na. Na ang mga nangyayari, in-explain ni Peter sa kanila na ang mga nangyayari sa kanila ay fulfillment lang ng pangako ng Panginoon. Na sa mga huling araw, ibubuhos ng Panginoon sa kanyang mga anak ang banal na Espiritu. In short, in-explain po ni Peter sa kanila kung bakit sila nakakapag-speak in tongues. Ay dahil sa kagagawan ng banal na Espiritu, hindi sa kagagawan ng alak. Kung bakit sila nakakapagsalita ng iba't ibang lingwahe. Ako may mga naririnig ako kapag mga lasing na, nakakapag-English na, ang galing mag-English. Nung bata pa ako, ang tawag sa kanya, international. Kasi pag mga lasing na, English na. Pure English na yung salita niya. Sabi dito ni Peter, hindi kami mga lasing. Nangyayari lang yung nagaganap lang yung fulfillment ng prophecy at pangako ng Panginoon na sa huling araw ibubuhos sa yung banal na Espiritu. Hindi kami mga lasing. We are filled by the Holy Spirit. Amen? Masusundan natin yung kwento. Nagtuloy-tuloy pa yung pangangaral ni Peter sa kanila. From the Holy Spirit, yung pangangaral ni Peter, nangaral pa si Peter ng patungkol sa Panginoong Hesus. So nasusundan natin, from the Holy Spirit, ang naging topic nila, napunta kay Jesus. Tingnan nyo, at iginrab ni Peter yung opportunity na mangaral sa kanila. Sabi sa Acts chapter 2, verse 22, babasahin ko sa Tagalog, hanggang 24, sabi dito, nagpatuloy si Pedro sa pagsasalita. Mga kababayan kong mga Israelita, makinig kayo sa akin. Si Jesus na taga Nazaret ay isinugo ng Diyos sa inyo at totohanan ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala at kamangamanghang ginawa niya sa pamamagitan ni Jesus. Ang daming ginawa ni Jesus. Amen? Ang dami niyang himala, ang dami niyang pinagaling. Alam niyo mismo ang mga ito dahil ang lahat ng ito ay nangyari rito sa inyo. Sabi ni Peter, alam niyo ba yung Jesus na isinugo ng Diyos? Pinatotohanan ito na ito talaga sugo talaga ng Diyos. Ang dami niyang nagawang himala. Ang dami niya na-perform na miracles at saksi kayo dito dahil nakita niyo yun. Yun yung sinasabi sa kanila ni Peter. Sabi sa verse 23, alam noon pa ng Diyos na itong si Jesus ay ibibigay sa inyo at ganito talaga ang kanyang plano. Ipinapatay ninyo siya sa mga makasalanan tao na nagpako sa kanya sa krus. Ito yung pangangaral ni Peter sa kanila. Alam niyo yung Jesus na sugo ng Diyos, yung gumawa ng maraming himala, nagpagaling ng mga may sakit. Plano talaga yun ng Panginoon na ibigay sa inyo. Ipinapatay niyo siya sa mga makasalanang tao. At ipinako pa sa krus. Kumbaga parang yung pangangaral dito ni Peter, may condemning part na, alam niyo ba, yung Diyos na isinugo dito sa atin, pinapatay niyo. How dare you? Parang ganun Sabi sa verse 24, ngunit binuhay siya ng Diyos at iniligtas mula sa kapangyarihan ng kamatayan. Sinasabi dito ni Peter, nakaranas ng kamatayan ng Panginoon sa mga makasalanang tao. Pero hindi nagtagal, binuhay ng Diyos at iniligtas siya sa kapangyarihan ng kamatayan. Na-witness nila na ang Panginoong Hesus ay nabuhay. Dahil after 3 days, nagpakita ang Panginoon sa kanila. Dahil ang totoo, kahit ang kamatayan, sabi ni Peter, ay walang kapangyarihang pigilan siya. Tingnan yung pangangaral ni Peter. Sino ba si Peter? Noong una,
Nung hindi pa puspos ng banal na Espiritu si Peter, 3 beses niyang ikinaila. 3 beses niyang dininay si Jesus. Amen? Pero dito, after nilang mapuspos ng banal na Espiritu, grabe yung boldness niya. Nung napuspos siya ng banal na Espiritu, hindi siya mapigil sa pag-witness kung sino ba itong Jesus na ito. Bakit? Nakita niya na nag-resurrect. Nakita ulit nila personally. Instantly, nagkaroon siya ng boldness, mag-witness kung sino ba si Jesus. Sa una, ano pa siya eh? Intimidated pa eh. Dininay niya pa nga, ikinaila niya ang Panginoong Jesus. Pero dito, nang napuspos siya ng banal na Espiritu, instantly, nagkaroon siya ng boldness. Yung intimidation, napalitan ng boldness dahil sa Holy Spirit. Kaya ang role ng Holy Spirit sa atin, binibigyan niya tayo ng boldness na mag-witness kung sino ba ang Panginoong Jesus. Amen? And that's the role of the Holy Spirit in every believer. It will help us to witness who Christ really is. Nasasabi mo, hindi ka mapigilan. At hindi mo mailihim sa sarili mo kung sino ba yung pinaglilingkuran mo. Dahil yung intimidation napapalitan ng boldness, and maybe right now, you are being intimidated in witnessing who really Christ is. Siguro ngayon, na-intimidate ka pa eh. And right now, you have to desire to become filled by the Holy Spirit para ma-overcome mo yung intimidation na yan. Yung pagiging mahiyain mo, mapapalitan niya ng kakapalan. Amen? Hindi kakapalan ng muka. Kakapalan ng pananampalataya. And that's our number 1 point. The Holy Spirit help us to become witnesses for Christ. Tutulungan ka niya. I-empower ka niya na makapag-witness. Kasi ang pag-witness, hindi lang ito para sa mga leader. Para to sa mga believer. Kung ikaw na born again ka, para sa ito. Amen? Para sa iyo ang mag-witness. What is the role of the Holy Spirit in our ministry? Number 2 point, the Holy Spirit will be our teacher. Ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin. Tingnan natin sa John chapter 14, verse 26. Sabi diyan, but the counselor, pwede sa NASB. Sabi diyan, no? But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring you remembrance all that I said to you. Sabi ng Panginoon, yung helper na tatanggapin nyo, na ipapadala ng Diyos Ama, ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Kaya ang banal na Espiritu, siya yung ating great teacher. Siya yung magtuturo sa atin. Siya yung magkukonvict sa atin. Siya yung nagbibigay sa atin ng revelation kung ano yung mga patungkol sa Panginoon. Kaya yung Biblia, hindi natin mauunawaan to kung wala yung tulong ng banal na Espiritu. Amen? At ang sabi pa dyan, and bring to your remembrance all things that I said to you. Sabi ng Panginoon, yung Holy Spirit din yung magpapaalala sa inyo. Kasi hindi na nila makakasama si Jesus physically. Kaya nandiyan yung Holy Spirit, magtuturo sa kanila at magpapaalala sa kanila ng lahat ng sinabi ng Panginoon sa kanila. Kasi tayo, makalimutin din tayo eh. Minsan pag may sinasabi sa atin, nakakalimutan natin. Pero tingnan nyo dito yung Holy Spirit, yung magpapaalala sa kanila sa lahat ng bagay, sa lahat ng turo na sinabi ng Panginoon sa kanila. Sa ngayon, dahil limited time na lang yung meron sila para makasama si Jesus, at para maituro sa kanila ang lahat, dapat lahat na ituro, ito na lang yung iniwan sa kanila ng Panginoon, yung Holy Spirit na magtuturo sa kanila. The Holy Spirit
will teach them all the things. And the Holy Spirit will be our teacher. Amen? At ang Holy Spirit din daw ang magpapaalala. Tingnan nyo, magkakaroon ka pa ng yung iba, tawag dyan, secretary. Boss, ito yung appointment nyo. May meeting kayo, bossing, 2:00, kailangan nandun na kayo, mag-join na kayo. Yung Holy Spirit sa iyo yung magpapaalala kung ano yung mga dapat mong gawin. Yung mga hindi mo maaalala. Madalas, hindi mo talaga makalimutan kung ano yung mga sinasabi ng Diyos eh. Hindi mo nakakalimutan yan. Ang ginagawa mo, hindi mo lang talaga din ginagawa yung sinasabi ng Diyos. Kasi nandiyan naman yung conviction ng Holy Spirit eh. Kapag gagawa ka ng kasalanan, nandiyan naman yung conviction eh. Wag mo gagawin yan. Wag mo gagawin. Nandiyan yung conviction eh. Hindi naman nawawala yan. Ang totoo, hindi naman talaga makakalimutin kung minsan. Ang nangyayari, hindi lang talaga natin gustong gawin kung ano yung mga sinabi ng Panginoon. Sabi ng Holy Spirit, mag-pray ka na. Sabi ng leader mo, mag-devotion ka. Hindi pa nakontento. Nandiyan pa yung Holy Spirit, devotion na daw. Puro ka pa laro. Puro ka pa games. Puro ka pa scroll. Tama na yung speed. Ang problema, hindi naman yung yung nakakalimutan mo yung mga dapat gawin. Ang problema, hindi mo lang talaga gusto gawin. Kahit may conviction na. Hindi mo lang talaga ginagawa yung sinasabi ng Diyos. Sinabihan ka na ng Diyos. Sinabihan ka na ng leader mo. Hindi pa nakontento, sinabihan pa ng Holy Spirit eh. Ang dami na nagpapaalala sa'yo. Ito gawin mo. Ito wag mo to gagawin. Ayaw mo lang talaga sundin. Kaya ang banal na Espiritu, siya yung magtuturo sa atin. At good thing dahil wala itong bayad. Yung iba mga bata, yung parents sila nag-hire ng tutor para turuan. Pero ang Holy Spirit hindi natin kailangang bayaran. Kailangan lang natin pakinggan. That's the second role of the Holy Spirit to every believer. He will be our teacher. Hindi ka lang tuturuan ng Holy Spirit para magampanan mo ng maayos ang ministry mo. Siya din ang magga-guide sa'yo. That's our number 3 point. The Holy Spirit will be our guide. Yan din yung role ng Holy Spirit sa atin. Siya yung nagga-guide. Tingnan natin sa John chapter 16, verse 12 to 13. Sabi diyan, I have many more things to say to you, but you cannot bear them now. Marami pa sana akong sasabihin sabi ng Panginoon. Pero hindi nyo na kayang tanggapin. Verse 13, but when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. Tingnan nyo pag dumating na at natanggap nyo na yung banal na Espiritu, siya yung mag-guide sa inyo sa lahat ng katotohanan. And the Holy Spirit will guide you in all the truth. Hindi ka i-guide ng Holy Spirit para magkamali at para sa kasinungalingan. Bakit? Kasi si Holy Spirit, kung ano yung sinabi ng Diyos Ama, yun din yung i-relay niya sa atin. Sabi doon, He will not speak on His own initiative, but whatever He hears, He will speak. And He will disclose to you what is to come. Si Holy Spirit din yung magre-reveal sa'yo ng mga bagay na mangyayari. Kaya yung number 3 natin, the Holy Spirit will be our guide. Amen? Ano yung number 1? Number 2, the Holy Spirit will be our teacher. And number 3, the Holy Spirit will be our guide. And last, number 4. Basahin natin, 1, 2, 3, fire. The Holy Spirit will help us become generous to the body of Christ.
So yung pagiging generous, ano yan eh? Na-exercise na ngayon yan sa ating church. Kanina nga lang, no? Ang dami na nag-i-sponsor sa games. So grabe yung generosity rin. Amen? Alam mo ba, yan din yung role ng Holy Spirit sa ating mga mananampalataya. Tinutulungan niya tayo na maging generous sa body of Christ. Amen? The Holy Spirit will help us to become generous to the body of Christ. Tingnan natin sa Acts chapter 2, verse 37 to 35. Sa Acts chapter 2, verse 37 to 35. So, ito yung after na mangaral ni Peter. Sabi diyan, now, when they heard this, they were pierced to the heart. Yung pangangaral ni Peter sa kanila, tumama talaga sa puso nila. And said to Peter and to the rest apostles, brethren, what shall we do? Sa verse 38, Peter said to them, repent, and each of you be baptized in the name of Jesus for the forgiveness of your sin, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Verse 39, for the promise is for you and your children, and for all you are far off, as many as the Lord our God will call to himself. Verse 40, and with many other words, he solemnly testified and kept exhortation on them, saying, be saved from this perverse generation. Verse 41, so then those who had received his word were baptized in that day, and there were added about 3,000 souls. Verse 42, they were continually devoting themselves to the apostles' teaching and fellowship and breaking of the bread and to prayer. Verse 43, everyone kept feeling a sense of awe, and many wonders and signs were taking place through the apostle. Verse 44, and all those who had believed were together and had all things in common. Verse 45, and they began selling their property and possession and were sharing them with all, as anyone might have need. Yan yung sinasabi dyan sa verse 45. And they began selling their property and possessions and were sharing them with all, as anyone might have need. So ang sinasabi doon sa ating text, nung nakapakinig sila ng pangangaral ni Peter, tumama sa puso nila. At anong nangyari? Naging generous sila. Ano ba yung mga dito, yung mga naging generous, mga mga matatagal na bang mananampalataya? Ang sabi dyan, yung mga nakapakinig, yung mga nagpabaptize, yung mga new believers, yung mga new converts, naging generous sila sa kanilang mga kapatid sa Panginoon. They sold their property, even the new converts. Ipinagbili nila yung mga ari-arian nila. After nilang mapuspos ng Espiritu, nagkaroon sila ng compassion sa ibang believers na meron din pangangailangan. Amen? The Holy Spirit enables them to become generous. At ganun din sa atin ngayon. Ang banal na Espiritu din yung tumutulong sa atin para tayo maging generous sa gawain ng Diyos. Kaya pansinin nyo, hindi naman tayo pinipilit magbigay. Wala namang sapilitan eh. Pero dahil sa banal na Espiritu, nagbibigay ka generously. Yung mga may ari-arian nagbenta ng kanilang property para ipamahagi sa kanilang mga kapatid na mayroong pangangailangan. Hindi po sila pinilit na mga apostol na ipagbili yung kanilang mga ari-arian para ipamahagi sa mga nangangailangan. Walang requirement. Yung mga new converts noon, hoy kayo mga baguhan. Benta nyo yung mga ari-arian nyo tapos ibigay nyo sa amin Hindi, walang ganun. Hindi sila inutusan ng mga apostol. At hindi rin
nauna ang mga apostol na nagbigay ng mga pledge sa mga nangangailangan. One of the sign na spirit-filled ang isang Kristiyano kapag siya ay nagiging generous na. Hindi niya na iniisip yung sarili niya, nagiging selfless. Ang isang Kristiyano na napupuspos ng banal na Espiritu. Pambihira, ang dami mong pera tapos di mo man lang matulungan yung kapatid mo na meron nangangailangan. Men? Hindi ka lang madamot sa kapatid mo, madamot ka na din sa Diyos. Di mo madadala yung pera mo. Yung iba, ibang namatay na mayayaman, sinama sa kabahong nila yung mga ano nila eh. Yung mga ari-arian nila, yung mga pera nila. Meron ako naalala, isang kwento, isang faithful wife sa kanyang asawa na napakayaman na lalaki. Ang sabi ng lalaki sa kanyang asawa, kapag namatay ako, isama mo lahat ng mga ari-arian ko sa hukay. Yung babae, born again. Faithful yung babae, nangako yung babae. Meron pang pinky swear eh. Meron pang ganun. Promise. Sasama ko sa hukay mo kapag namatay ka na. May sakit kasi yung lalaki. Ang ginawa ng babae, pinakompute niya kung magkano yung laman sa bangko ng pera ng asawa niya. Dinaan sa cheque. Pina-cheque niya. Nung namatay na yung lalaki, nag-iwan yung yung babae kasi yung babae, faithful nga kasi nangako siya, susundin niya yung pangako niya. Ginawa niya, sinulat niya lahat ng ng pera, ng bank account. Tapos naglagay siya ng note. Sabi niya, kung withdraw mo to, kunin mo na. Sa'yo na. So, hindi niya na ma-withdraw kasi patay na siya eh. May wisdom din itong asawa niya eh. Diba? So dito, yung mga generous, sila yung mga spirit-filled Christian. Kaya ang hirap na tayo i-claim natin na tayo, na born again tayo, tapos hindi man lang tayo makatulong. Kasi pag sinabing born again, you are selfless. Amen? Ang dahil mong pera, pa-etnev ka lang. Kino-question mo pa yung tithes. Ito ba yung tithes na yan? Pupunta lang yan kay pastor eh. Mga ganun ka pang mindset. Ako po, hindi po ako naniniwala na kapag usapang pera na labas na tayo dyan. Amen? Iba sinasabi pag may problema ka, lumapit ka lang. Pero pag usapang pera na, labas na ako dyan, boss. Ako, hindi ako naniniwala doon. Kailangan, advice lang. Spiritual needs lang. Doon mo lang ako maaasahan bilang isang Kristiyano. Pero ako, hindi ako naniniwala doon eh. Kapatid, kapag may problema ka, lapitan mo ako. Pero kapag usapang pera, sa iba ka na lang lumapit. May mga ganun eh. No, tignan nyo itong mga new converts dito. Nakita nila yung mga pangangailangan ng mga kapatid nila sa Panginoon. At hindi na kailangan pang lapitan sila. Bro, sis, baka ngayong nagsuko ka na ng buhay mo sa Diyos, baka naman. Di ba may business ka? Baka naman. Hindi na nila kailangan panglapitan itong mga new converts. Hindi na kailangan pa silang lapitan, nagkusa sila. Hindi nila ipinahiram kung ano yung meron sila. Ipinagbili nila at ipinagbigay sa mga kapatid nila sa Panginoon. Amen? Kaya what I'm trying to say, kung ikaw nakakaluwag-luwag, hindi ka na dapat maging madamot. At alisin na rin po natin yung kasabihan na kapag pera na yung usapan, sa iba ka na lang lalapit. Kaya ka pinagpala ng Panginoon para maging pagpapala. Amen? Pwedeng mapera ka, pero pwede ring madamot ka. Pwede yun eh. May fellowship, alam mo namang walang pera yung kapatid mo.
walang trabaho, nag-aaral pa. Hindi mo man lang malibre, dinodog show mo pa. Alam mo yung dinodog show? Pinagtitripan-tripan mo pa. Na-open sa mga mayaman at mapepera. Amen? Na-opens. Pero hindi nyo naman kasalanan din talagang maging mayaman at maging mapera. That's good. Pero yung maging mayaman ka at maging madamot ka na at the same time, hindi na tama. Kasi bilang Kristiyano, you are selfless. Tagal mo ng Christian, pero ang damot mo pa rin. Dapat naaalis sa atin yan, yung pagiging madamot. Naranasan mo na yung pagkakataon na wala ka. Naranasan mo na din na sumagana ka. Dapat nagiging mapagbigay ka na. Hindi naman dito issue na wala kang Holy Spirit eh. Kasi once na born again ka, may Holy Spirit na. Ang issue dito ay hindi mo sinusunod yung conviction sa'yo ng banal na Espiritu. Wini-withhold mo pa. Conviction ng masamang espiritu, yung sinusunod mo, imbis banal na espiritu ang sundin mo. Tingnan niyo po sa chapter 4 ng Acts, verse 32. Sa Acts chapter 4, verse 32. Diyan na tayo. Sabi dito sa verse 42, 32 pala. Sorry. And the congregation of those who believe were of one heart and soul. So yung mga nanampalataya daw, yung naniwala sa Panginoong Hesus, nagkaroon sila ng isang puso at isang kaluluwa. Isang pag-iisip, isang nararamdaman. And not one of them claimed that anything belonging to him was his own. But all things were common property to them. Itinuring nila na ang kanilang yaman at ari-arian na para sa lahat. Hindi nila itinuring ang kanilang ari-arian na kanila lang. Ito ay tinuring nila na para sa lahat. Baka in short, yung pera mo, pera ko. Amen? Yung pera ko, pera mo. Nangyayari yan ngayon sa mga mag-asawa eh. Yung pera ko, pera mo. Pero yung pera ko lang. Kung anong meron ako, sa akin lang. Pero kung anong meron ka, sa akin din. Pero yung nangyari dito sa kanila, kung ano po yung ari-arian nila, hindi lang para sa kanila, para sa lahat. Amen? In short, hindi nila ipinagdamot kung ano man ang meron sila. And that's the role of the Holy Spirit to us. It will help us to become generous to the body of Christ. Amen? Parang walang maki-amen pag-usapang pera na eh. Parang ayaw ibigay sa kapatid eh. The Holy Spirit will help us to become generous. Amen? At yan po yung role sa atin ng banal na Espiritu. Kaya ito na po yung ating big idea ngayong gabi. Sagot sa ating tema kanina, what is the role of the Holy Spirit in our ministry? Ito na ating big idea. Basahin natin. 1, 2, 3, fire! Konti na lang yung lakas, no? The Holy Spirit gives us power to serve effectively in the ministry of Christ. Kasama yung finances, kasama yung buong lakas mo, kasama yung puso mo, kasama yung buong pagkatao mo na dapat naglilingkod sa Panginoon. And that's the important role of the Holy Spirit in our ministry. Without the Holy Spirit, we did not accomplish the will of God. Kapag wala yung pagsama ng banal na Espiritu, hindi mo magagawa at hindi mo ma-accomplish, hindi mo maisasakatuparan yung ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. Amen? And without the Holy Spirit, we will now have boldness in doing our ministry. Lagi tayong intimidated. Lagi tayong mahina ang loob.
Kapag wala sa iyo ang Holy Spirit, palagi ka na lang intimidated. Parang feeling mo hindi mo magagawa. Kaya hindi mo magawa talaga yung ministry kasi hindi mo ina-ask na, Lord, samahan ako ng Holy Spirit. Tulungan ako. Kasi meron kang helper, ang ginagawa mo kung minsan, ginagawa mo ng sarili mo lang yung ministry mo. Hindi mo ini-include yung Holy Spirit, hindi mo sinasama. Kapag wala sa iyo ang Holy Spirit, lagi kang may intimidation. Hindi mo may paggamit yung buhay mo ng maayos sa Diyos. Without the Holy Spirit, there's no one who will teach us, guide us in all the truth about God. Kaya dito na po ako mag-i-end. Napaka-importante na tayo sinasama natin ang banal na Espiritu sa ating paglilingkod. The Holy Spirit enable us to do our ministry to God. Baga, yung Holy Spirit yung nag-aano sa atin nagtutulak. Siya yung nagiging dahilan para magawa mo yung kung ano yung ipapagawa sa'yo ng Diyos. Kasi without the Holy Spirit, hindi mo talaga gagawin. Bakit? Lagi mo isipin, mahirap naman mag-ministry. Ang hirap kaya pagsabay ng pag-aaral. At the same time, nagtatrabaho ako, tapos mag-ministry pa ako. Baka bumaba yung grades ko. Man? Kung wala talaga yung pagsama ng banal na Espiritu, hindi mo talaga magagawa yung yung ministry mo sa Diyos. Hindi ka makakapaglingkod ng maayos sa Diyos. Bakit? Walang magkukunbik sa'yo Kasi sa ministry, hindi pilitan. Walang pumipilit sa'yo na ipagamit yung buhay mo sa Diyos. Gigising ka pa ng napakaaga. Aatin ka ng morning devotion. Aatin ka ng prayer meeting. Sa ministry, walang pilitan Pero buti na lang may Holy Spirit na nagko-convict sa'yo. Buti na lang nandyan ang banal na Espiritu na tumutulong sa'yo. Amen? Kaya pansinin nyo, hindi naman kayo pipilitin talaga Iga-guide lang kayo. Iga-guide lang kayo ng leader nyo, pero hindi talaga kayo pipilitin. Sa ministry at sa paglilingkod sa Panginoon, walang pilitan. Amen? Hindi rin magmamakaawa sa iyo yung Diyos. Parang awa mo na. Yung talent mo, ipagamit mo na sa akin. Hindi ka pipilitin ng Diyos Bakit? Gusto ng Panginoon na gawin mo yung ministry mo ng kusang loob. Hindi ka pipilitin ng Diyos, hindi magmamakaawa sa iyo ang Diyos. Parang awa mo na, anak. Yung talent mo, paggamit mo sa akin, hindi. That's why the role of the Holy Spirit is very important to us. Amen? Asamin mo na mangyayari yung role ng Holy Spirit sa buhay mo. Inaasam natin yung banal na Espiritu, pero ayaw natin magpasakop sa banal na Espiritu. Inaawit pa natin, Lord, more of you. Pero hindi naman tayo makapag-submit sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya napaka-importante na yung role ng banal na Espiritu ay nangyayari sa buhay mo. Allow the Holy Spirit to indwell in your life. And also allow the Holy Spirit to infill and empower your life. Amen? Huwag mo lang dapat asamin na manahan sa iyo ang banal na Espiritu. Dapat asamin mo din na ma-empower ka para magawa mo yung ipinapagawa sa iyo. Huwag mong asamin na manahan lang. Bisitahin ka lang ng banal na Espiritu. Asamin mo na ma-empower ka para magawa mo yung mga ipapagawa sa iyo ng Diyos. Kasi po pwedeng indwell ka ng Holy Spirit pero hindi ka in power. Anong ibig kong sabihin? Pwedeng may Holy Spirit ka pero hindi mo nagagawa kung ano yung kalooban ng Diyos. Pwedeng tinanggap mo ang Panginoon at nanahan na sa iyo ang banal na Espiritu pero hindi mo naman magawa kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. Pwedeng indwell sa iyo ang Holy Spirit pero hindi ka naman infill ng Holy Spirit.
I-desire mo sa banal na Espiritu na ma-empower ka rin niya. Pag sinabing ma-empower, magiging ready ka. Magagawa mo na kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. The real issue is not the Holy Spirit. Amen? Hindi issue dito yung banal na Espiritu na absent ang Holy Spirit, na nawawala ang Holy Spirit. Hindi. Ang ating tunay na problema ngayon, yung ating submission sa banal na Espiritu. Hindi tayo makapag-submit. Nanahan lang sa iyo yung Holy Spirit pero hindi mo ma-submerge at hindi mo ma-submit yung buong buhay mo sa banal na Espiritu. Kaya paano ka gagamitin ng banal na Espiritu kung ikaw hindi submissive sa Kanya? Gusto mo mag-ministry pero hindi ka empower ng banal na Espiritu. Kapatid, kailangan mo mag-submit sa banal na Espiritu. Kasi uulitin ko, nasa iyo na yung banal na Espiritu, magsasubmit ka na lang. May conviction na sa iyo ang banal na Espiritu, susundin mo na lang. Amen? Ang pinaka-issue natin ngayon yung ating submission eh. Kaya ngayong hapon na ito, i-discern natin na wag lang manaan sa iyo yung banal na Espiritu. Hindi na aalis. Asamin mo na may empower ka niya. At dito na ako mag-end. Let us submit ourselves to the authority of the Holy Spirit to do our ministry effectively. Kailangan yung submission mo sa banal na Espiritu. Amen? Para hindi maging pilit yung mga ginagawa mo sa Diyos. At para mas maging maayos pa yung mga gagawin mo, kailangan nandun yung submission mo sa authority niya. Nasa iyo na yung banal na Espiritu, magsasubmit ka na lang. Kaya ito yung sagot sa mga Kristiyano na gusto magpagamit sa Diyos. Importante yung ating submission. Amen? Let us submit ourselves to the authority of the Holy Spirit to do our ministry effectively. Kailangan mo mag-submit. Minsan hindi mo pinapakinggan yung panawagan ng banal na Espiritu. Ngayong oras na ito, kailangan mo mag-submit. Maging sensitive ka sa kung anong sinasabi niya. That's the role of the Holy Spirit in our ministry. Let us bow down our heads and pray. Lord, marami pong salamat sa gabing ito. Lord, salamat Panginoon dahil naunawaan namin na nandyan na ang Holy Spirit. Nasa amin na. Lord, kailangan na lang namin mag-submit. Kailangan na lang namin isurrender, Panginoon, yung buong pagkatao namin sa banal na Espiritu. Lord, sa oras na ito, tulungan kami, Panginoon, na mai-submit namin, Panginoon, ang aming buong buhay, Panginoon, sa banal na Espiritu. And Holy Spirit, thank you. For you are our helper in the time of needs. Thank you, Holy Spirit. Dahil sa iyo, nagagawa namin ng maayos ang aming ministry. Panginoon, marami pong salamat sa mga bagay, Panginoon, na inireveal niyo po sa amin sa oras na ito. Lord, sa oras pong ito, inaasam din namin, Panginoon, na ma-empower kami ng banal na Espiritu. Kagaya ng nangyari, Panginoon, sa Book of Acts. Lord, na-empower, Panginoon, ang mga believers doon. At ngayon, Panginoon, gusto rin namin maranasan, Panginoon, ma-empower kami, Panginoon. Nang sa gayon, magawa namin, Panginoon, yung kalooban mo sa aming buhay. Lord, sa oras mong ito, hindi lang po namin inaasam na mag-indwell sa amin ng banal na Espiritu. Huwag lang manahan sa amin ng banal na Espiritu, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ma-empower kami, ma-infill kami, Panginoon, ng banal na Espiritu. Lord, sa oras pang ito, gusto po namin, Panginoon, maging effective, Panginoon, na lingkod mo.
Kaya sa oras pong ito, Panginoon Lord God, we ask the Holy Spirit, Panginoon. Lord, samahan pa kami, Panginoon. Tulungan kami, Panginoon, na magawa namin ng maayos yung mga ipinapagawa mo, Panginoon, sa amin. Salamat sa conviction, Panginoon, na ipinagkakalob sa amin ng banal na Espiritu. Lord, pagpalain niyo po, Panginoon, itong mga mensahe na aming narinig, Panginoon, sa oras na ito. Lord, manahan ito. Tumama ito, Panginoon, sa kanilang mga puso. Kagaya na nangyari, Panginoon, sa pangangaral ni Peter. Lord, tumama talaga yung pangangaral niya sa puso ng mga tagapakinig niya. Lord, I pray, Panginoon, na hindi ito maalis sa amin at hindi ito manakaw ng aming kaaway. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na magawa namin, Panginoon, lahat ng aming napakinggan. May apply namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Lord, maraming po salamat. Sa iyo po namin binabalik, Panginoon, ang pinakamataas na papurit pagsamba sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. God bless everyone. Pakpakan natin ng Panginoon.